Hi guys, so busy kami ngayon sa pagsaseparate nitong mga gunda. So ito yung mga gunda na binigay sa amin nung merchant namin doon sa may farm kasi meron silang tanim na ganito. So itong bilog na ito, tinatawag siyang gunda. And then kanina nilinis na namin ni Mommy, pinunasan. And ngayon meron kaming safety pin na hawak dito and binubutasan namin na ganito. Tingnan niyo naman, nakabukas na to. Sobrang likot niya. Again. Whenever I'm shooting the video, he's going there. Ay, gwapo-gwapo ng anak ko. So, nakabihis na siya, guys. And nakaligo na rin. Pinakain ko na rin siya ng Cerelac. And ngayon busy tayo sa paggawa ng gunda. Papakita ko sa inyo. Ivan kay siya, Ivan? Ivan ba tayo? Ivan kay siya? Ivan? Very good, Dario. Dito guys, busy yung binan ko sa pagsaseparate nitong mga gunda. So, ito yung galing sa farm namin. Ginagawa ito usually sa Atano. So, naglalagay sila ng mga spices. Pagkatapos, ibababad nila yan sa may mantika and lalagyan nila ng asin. So, magiging ano na siya, pickle na siya or Atano kung tawagin nila dito. Hi guys, so busy kami ngayon sa pagsaseparate nitong mga gunda. So, ito yung mga gunda na binigay sa amin nung merchant namin doon sa may farm kasi meron silang tanim na ganito. And since farm namin yon and nakita na meron kaming percentage doon, so meron din kaming share. So, ngayon, ang gagawin namin is isa-separate namin lahat ng mga to, isa-isa. Pagkatapos, gagawa si Mommy ng Atano or pickle daw out of this one. So, sabi niya sa akin, i-separate ko daw to isa-isa kasi matrabaho nga. Pinaligo ko na si Ivan, pinakain ko na. Ngayon, nilalaro na siya ng lolo niya. So, makakapagtrabaho na tayo kasi meron nang nagkahawak kay Ivan. So, tutulong tayo sa mga gawaing bahay for now. Tapos, mag-answer na tayo ng mga inquiries. Hindi naman pwede na Disney princess tayo dito, guys. Kahit na nagtatrabaho tayo sa resort, kahit na nag-earn tayo ng pera, hindi naman pwedeng hindi tayo tumulong sa gawaing bahay. Although, meron naman kaming kasambahay, yan si Sonong Masi, and meron na rin naman kaming cook na si Trusa Masi. Every now and then, natulong pa rin ako kahit maliliit na bagay lang. So, ayan. Tinutulungan ko lang sila sa pagbabalat nito. Sa pag-separate nito. And then, papakita ko sa inyo yung whole process kung paano ba nila ginagawa yung pickle ba, kung tawagin nila. So, matagal pa lang gawin to, guys. Kailangan mo na palang separate to isa-isa. After i-separate, ipupunasan. Pagkatapos mapunas, meron silang needle. So, yung noodle na yun, tutusok-tusukin nila para ma-absorb niya yung asin. So, after nun, ipapatuyuin ng isang buong araw, isang buong gabi. Kapag natuyo, i-dry. Kapag na-dry, dun ilalagyan ng asin, lalagyan ng iba't ibang mga masala, turmeric powder, ganyan. Tapos, for 21 days, ibababad siya sa mantika. So, medyo matagal yung buong process, guys. So, ayan. Lilinisin ko muna ito, and then balitaan ko kayo later. Dito guys, si Sonal Masi, ayan, naglalabas siya ng mga damit. And mamaya kasi, pupunta siya doon sa may namatay daw yung kapatid ni Jassy Masi. Yung nagsusupply ng tubo ng milk sa amin. So, nagmamadali na sila. And ayan, papakita ko ang baby ko. Busy sila dito sa pagsiseparate nito. Natulong na ako. So, ngayon, mag-a-answer na ako ng mga inquiries dyan sa loob. So, napakuluan ko na din yung gatas. So, after mapakuluan itong gatas, guys, darating na niyan si Trusa Masi and magluluto na ng pagkain. And kung napapansin nyo, walang ilaw dito, guys, kasi walang power. Gumagana yung generator namin, so nagsasave kami ng electricity. Ayan. Ayan o. Ito yung mga ipamimigay ni Mommy sa mga kamag-anak. So, meron din siyang pinamigay na mangga. Ayan. Nilagay niya sa loob. And then, yung iba, ayan o.
Kumpleto na. Complete package na for the Atano. So, sa iba-ibang tao natin pamimigayan sa mga kamag-anak. And dito naman guys, napakadaming mga kamatsile na nakuha ni Papa doon sa may farm. So, kakainin ni Mami yan mamaya. And ito yung mga mangga natin na gagawan natin ng Atano. So, ayan guys. So, busy kami ngayon sa paggawa ng tinatawag nilang gundan Atano. So, itong bilog na ito, tinatawag siyang gunda. And then, kanina, nilinis na namin ni Mommy, pinunasan. And ngayon, meron kaming safety pin na hawak dito. And binubutasan namin na ganito. Para yung mga asin at saka yung mga masala, ma-absorb siya. At saka magkaroon siya ng oil. So, ibababad natin ito for 21 days. Pagkatapos makakain na nila. So, ito yung tinatawag nilang gundan Atano. Tinuturuan ako ni Mami dito guys kung paano maglagay ng masala or spices dito sa may gunda. So, ayan siya. Very expert yan guys. And a favorite yan ele. So, inaalis niya itong buto. And then, sineseparate namin itong mga wala ng buto. Pagkatapos, kukuha siya ulit. Mahaba-habang proseso to guys. Tingnan nyo. So, kailangan mo siyang pisilin para lumabas yung konting dagta and mabiyak siya. Tapos, aalisin mo yung... Tapos, gagamitin mo itong kutsilyo. Lalagyan mo ng asin doon para mawala daw yung konting dagta and sumama yung buto. So, ganun pala siya. Okay. આખું ગુંદુ ખોલી નાખ્યું. બહુ ચીકનું લાગે છે યાર. Guys, ayan o, inaalis na natin isa-isa itong mga buto. Medyo matrabaho siya. So, pinagtutulungan na natin. So, si Aksali right over here, inaalis na niya yung sa taas. Ayan. Nakikita nyo ba? Can you see? Aksali is removing the one on top. Si Mami dito, gumagawa siya ng isa pang Atano. Binubutasan niya yung ginagawa namin kanina, needle. Ako naman dito, lumilipad na dahil maano yung kamay ko. Ako naman dito, binubutasan ko dito sa gitna. Ayan o. Ginaganyan ko. Kapag meron na siyang butas, meron tayong kutsilyo dito, lalagyan natin ng asin. So, kapag nalagyan ng asin, hindi didikit masyado yung makukuha mo yung buto sa loob. Ayan o. Kita nyo ba? Tapos, ilalagay na natin dito. And then, bachi sukar ano? And then, lalagyan natin ng salt and turmeric powder. I-stay natin yan for the whole night. And then, ipapatuyuin natin. And then, so, kapag natuyo na, lalagyan natin ng athanon sambar o yung pickle masala and oil. And then, hihintayin natin for 21 days ito. Itong binutasan na ganito for 21 days. Ito, makakain mo na siya after 2 days. Ito, 2 days. So, ayan guys. બીજે દર ખાવાનું ચાલુ થઈ જાય પણ આ છે ને બધો માવો નીકળી જાય જો જોડે કેટલો બધો માવો નીકળી ગયો માવો શું કહેવાય માવો seeds કહેવાય seeds ઘર જ જોડે નીકળી જાય એટલું છાનું જ રહે જોડે so ito guys ano lang siya ito balat lang siya ito nawala lahat ng seeds skin ના અંદરનું મટીરીયલ under material seeds નહીં સીડ્સની વચ્ચે નીકળી જાય બધું જો આ તો એકલું છાનું જ કહેવાય આ બધો ઘર જ જોડે નીકળી જાય
Ah! Oh, no, 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 anak. No, 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 don't do that. Ba? Pacha tayo. Baksa, Milan. Ah! Tingnan niyo naman, nakabukas na to. Sobrang likot niya. Again, again. Again. Again, again. Whenever I'm shooting the video, he's going there. Again. Okay. Ivan. Jo. Ah? Jo, Ivan. Chailu. Oh, wage. Ivan. Oh. Shh. Ivan. Ay, bau damal siya, Jo. Ivan. Hi guys! So for today, maaga tayong nagising and ginawa nga natin yung tinatawag nilang akatri or blessing of the land. So ang sabi sa akin ni Papa, ang explanation niya sa akin, sa loob nga daw ng 365 days, merong isang araw na napakaganda talaga na magkaroon ng puja or blessing. So ito yung araw na yon. So nagpunta kami kaninang umaga doon sa may farm para mag-blessing. Dala-dala nga namin yung pangbungkal ng lupa. Kasi yun yung basic na ano ng farmer, di ba? Basic tool nila. Tapos, meron din kaming daladalang matchstick, diwa, meron ding kasafuego, ayun, matchstick nga, at saka yung parang insenso. Tapos, meron din kaming rice na daladala. Rice ba? Oo, rice. At saka yung kangku na kulay red. So, gumawa lang kami ng swastik symbol doon. Nag-pray. Si father-in-law, nag-speak siya ng mga mantra. And nagdasal nga kami for the good harvest. Parang binless nga lang namin yung land para magkaroon kami ng magandang harvest this year. So, ayun. So, today din, nagluto din kami ng, ng gunda ni Athanu. So, yun yung pinagkaabalahan nga lang namin kaninang umaga. And, inaayos na namin lahat ng mga dapat ayusin bago nga kami pumunta ng Pilipinas. So, dahil uuwi na kami ng Pilipinas, gusto namin na yung mga iiwanan namin dito is okay na para pagbalik namin mula doon is wala na kaming kailangan pang mga asikasuhin. Parang okay na ba lahat? Ganon, set na. So, ayun guys. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. For now, wala pa akong masyadong balita. Hinihintay ko pa din yung visa ko. So, may mga nako-confuse kung bakit daw kailangan ko ng visa. Kasi uwi naman ako sa Philippines. Hindi ko naman daw kailangan ng visa sa Pilipinas kasi Filipino citizen ako. So, ang mali ko naman, hindi ko in-explain ng maayos. So, guys, wala pa kasi akong OCI. Yung OCI ko kasi dapat makukuha ko na. Nakapag-interview na nga sana ako. Kaya lang, diba, bumunta ako ng Maldives. So, umalis ako ng bansa. So, ang ending, hindi ako nakapag-ano ng OCI. Balik na naman ng 6 months na naman ang kailangan kong hintayin. And kailangan kong magstay dito ng 6 months. Tuloy-tuloy sa India. Pero every now and then, lumalabas nga ako ng bansa. So, this time, lumabas na naman kami ng Bali. Tapos, lalabas na naman kami pupunta ng Pilipinas. So, hindi ko makumpleto yung 6 months. So, need kong kumuha ng visa ulit dito sa India, guys. Need ko ng visa para magstay dito sa India. So, yun yung nire-renew ko kasi may expire na this coming May 7. So, dahil may expire na siya, kailangan ko munang ayusin yung visa ko dito sa India bago ako bumalik ng Philippines or else mahihirapan akong mag-apply na naman ng visa sa Pilipinas. So, ayun. Pag natapos ko na yung visa ko dito sa India, yung visa naman ng mag-ama ko sa Pilipinas yung aasikasuhin ko. So, ayun guys. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. For now, yun na muna. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.